Magandang umaga, minamahal na bayan ng Panginoon, naway ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay pumuno sa iyong buhay sa mismong sandaling ito. Malugod kitang tinatanggap sa panalangin ng umaga dito sa ating channel. Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ko ang mga umagang ganito kasama kayo? Dahil alam ko na sa kabilang panig ng screen na ito ay may isang espesyal na tao na minamahal ng Diyos ng lubos. At ang taong iyon ay ikaw. Kung sinisimulan mo ang araw mo kasama namin, hindi ito aksidente. Inilagay ka ng Diyos dito sa sandaling ito dahil may inihanda siyang espesyal para sa iyong umaga. Ngayon, mag-aalay tayo ng isang makapangyarihang panalangin, hihilingin sa Panginoon na ibuhos ang kanyang pagpapala sa ating araw. Alam mo, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon. Maaaring nagising ka ng may dalang pag-aalala tungkol sa isang sitwasyon. Baka kailangan mo ng himala. O baka gusto mo lang simulan ang araw sa presensya ng Diyos. Ano man ang dahilan mo, nasa tamang lugar ka. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, pindutin mo na ang button na iyon at i-activate ang notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sama-sama tayong humahanap ng presensya ng Diyos. At kung ang panalangin ito ay nakatulong sa iyo, huwag kalimutang i-like para mas marami pa ang maabot. Ngayon gusto kong ipikit mo ang iyong mga mata, huminga tayo ng malalim. Damhin ng presensya ng Diyos. Ngayong araw, magmumuni-muni tayo sa pinakakilalang awit sa Biblia, ang awit 23. Ngunit nais ko na pakinggan mo ito gamit ang iyong puso, hindi lamang ang iyong tainga. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa tabi ng mahihimbing na tubig. Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Kahit na ako'y maglakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at tungkod ay siyang aking kaaliwan. Ikaw ay naghahanda ng mesa sa harapan ko sa paningin ng aking mga kaaway. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Nakikita mo ba ang kagandahan ng awit na ito? Hindi nagsasalita si David tungkol sa teorya, nagsasalita siya mula sa karanasan. Kilala niya ang Diyos bilang pastol at ngayong umaga, nais ko na maranasan mo rin yon. Alam mo ba ang sinasabi ni Pablo sa Efeso 3:20 na ang Diyos ay makapangyarihan na gumawa ng higit pa, labis pa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ibig sabihin, ang pagpapalang gustong ibuhos ng Diyos sa iyong araw ay mas higit pa kaysa maiisip mo. Kaya kapatid, nais kong itaas mo ang iyong pananabik ngayon din dahil ang Diyos na nag-alaga kay David ay ang parehong Diyos na mag-aalaga sa iyo ngayon. Ang Diyos na hindi kailanman nabigo sa kanyang mga lingkod ay hindi ka bibigwin. Ngayon, tayo'y manalangin. Kung maaari, itaas mo ang iyong mga kamay. Kung ikaw ay nagmamaneho o nagtatrabaho, ayos lang, nakikita ng Diyos ang iyong puso. Ama naming minamahal, sinasamba ka namin ngayong umaga. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog o numiidlip upang kami ingatan. Ikaw ang siyang nagbibilang ng buhok sa aming ulo at nakakakilala sa aming pangalan bago pa man likhain ng mundo. Panginoon, idinedeklara namin na ikaw ang kataas-taasan sa araw na ito. Ikaw ang may kapangyarihan sa aming mga tahanan, sa aming pamilya, sa aming trabaho, at sa aming mga pangarap. Ama, inihahabilin ko sa iyo ang araw na ito. Naway hindi ito maging karaniwang araw, kundi isang espesyal na araw, isang araw
na pinahiran, isang araw na mahahayag ang iyong kaluwalhatian sa bawat taong nananalangin kasama namin ngayon. Panginoon, batid mo ang bawat sitwasyon ng bawat isa. Alam mo ang kanilang mga laban, ang kanilang mga pangangailangan, at ang mga pangarap na tila imposible. Ngunit naniniwala kami na sa iyo walang imposible. Ama, hinihiling ko na bawat isa rito ay maramdaman ang iyong presensya sa tunay na paraan. Na malaman nila na ikaw ay narito, ikaw ang nangangalaga, ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ngayon, Panginoon, hinihiling namin ang iyong pagpapala sa araw na ito. Batay sa pangako ng awit 23, idinedeklara namin na ang Panginoon ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Ama, idinadalangin ko ang pinansyal na pangangailangan ng bawat pamilya rito. Naway maging araw ito ng bukas na oportunidad, pagbubukas ng mga pinto at paghahanda ng mga landas. Ikaw si Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. Panginoon, nananalangin ako partikular para sa mga subscriber ng channel na ito. Kilala mo sila isa-isa, alam mo ang kanilang pangangailangan bago pa man sila humiling. Idinadalangin ko ang mga walang trabaho. Naway ngayon ang maging simula ng kanilang tagumpay. Idinadalangin ko ang mga may sakit na mahayag ang iyong kapangyarihan ng kagalingan. Idinadalangin ko ang mga may sugatang puso na ang iyong balsamo ng pag-ibig ay magpanumbalik ng kanilang kagalakan. Idinadalangin ko ang mga may suliranin sa pamilya na maghari ang iyong kapayapaan sa kanilang mga tahanan. At Ama, sa isang espesyal na paraan, idinadalangin ko ang lahat ng kahilingan na iniwan dito sa mga komento. Nakikita mo ang bawat panalangin isinulat, ang bawat luhang pumatak habang sila'y sumusulat. Panginoon, tugunin mo ang bawat isa sa mga kahilingang ito ayon sa iyong perpektong kalooban. May mga taong nandito na dumadaan sa lambak ng lilim ng kamatayan. Panginoon, ikaw nawa ang maging kaaliwan nila. May mga nangangailangan ng agarang himalang pinansyal. Ama, ikaw nawa ang maging tagapagbigay nila. May mga nawawalan na ng pag-asa. Panginoon, ikaw nawa ang maging pagbabagong buhay ng kanilang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin na ito ay magiging isang araw ng mga himala. Isang araw kung saan ang mga imposible ay magiging posible. Isang araw kung saan ang Diyos ay magpapakita ng kanyang kabutihan. Ngayon, Panginoon, hinihiling namin ang ganap na proteksyon sa bawat buhay na nandito. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, idinedeklara namin na walang sandatang ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Ama, nananalangin ako para sa proteksyon sa kalsada. Naway ang iyong mga anghel ang maging aming makalangit na tagapagbantay. Ilayo mo kami sa aksidente. Ilayo mo kami sa karahasan sa lungsod. Ilayo mo kami sa lahat ng kasamaan na laganap sa mundong ito. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat sumpa na ipinadala laban sa mga buhay na ito. Sinisira namin ang bawat inggit, bawat paninibugho, bawat salitang masama na binigkas. Ang dugo ni Jesus ang siyang tumatakip at nagpoprotekta sa amin. Ama, nananalangin ako para sa paglaya mula sa lahat ng espiritual na pang-aapi. Naway mabasag ngayon ang bawat bigat, bawat kalungkutan na walang dahilan, bawat sobrang pagkabalisa sa kapangyarihan ng iyong pangalan. At Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran para sa lahat ng aming kasalanan. Linisin mo ang aming puso, baguhin mo ang aming pag-iisip, linisin mo ang aming budhi. Nais naming simulan ang araw na ito ng may kabanalan sa iyong harapan. Lumikha ka sa amin ng isang pusong malinis, O Diyos, at magpanibago ka ng matuwid na espiritu sa aming kalooban. Huwag mo kaming alisin sa iyong presensya at huwag mong alisin sa amin ang iyong banal na espiritu.
Pamilya, nais kong mag-iwan ng salita sa iyong puso ngayong umaga. Ikaw na nasa kabilang panig ng screen, ikaw na maaaring iniisip na nakalimutan, wag ka ng Diyos, makinig mabuti. Hindi kailanman nakakalimot ang Diyos sa kanyang mga anak. Sinasabi ng awit, si Jihad to si Pesitwan, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Sion na hindi natitinag kundi nananatili magpakailanman. Ikaw ay nakatayo sa pundasyon ni Jesus. Maaaring dumadaan ka sa unos ngunit hindi ka matitinag. Alam mo ba kung bakit ako sigurado rito? Dahil nakita ko na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko sa mga paraang hindi ko kayang isipin. At ang parehong Diyos na gumawa para sa akin, siya rin ang gagawa para sa iyo. Ang panalangin ay hindi lamang pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay makapangyarihang sandata sa ating mga kamay. Kapag nananalangin ka, ikaw ay kumikilos sa langit. Inia-activate mo ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, iniimbitahan kita, huwag mong itigil ang panalangin. Gawin mong araw-araw na gawain ang pakikipag-usap sa Diyos. Simulan mo ang iyong araw na kasama siya at makikita mo kung paano magbabago ang iyong buhay. At pakinggan mo ito kung wala ka pang personal na relasyon kay Jesus bilang iyong tagapagligtas. Ngayon ang tamang oras para sa iyong kaligtasan. Huwag mong ipagpaliban pa. Iniaabot ni Jesus ang kanyang kamay sa iyo ngayon mismo. Dahil hindi mahalaga kung ano ang nagawa mo noon, hindi mahalaga kung ilang beses kang nabigo, ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay higit pa sa lahat ng iyon. Minamahal ka niya ng pag-ibig na walang hanggan. Ngayon, nararamdaman ko ang pagkilos ng Espiritu Santo upang ihatid ang isang propetikong salita para sa inyong buhay. Makinig ka sa iyong puso. Sinasabi ng Diyos, "Anak ko, narinig ko ang iyong pagtawag. Nakita ko ang iyong mga luha. Alam ko ang iyong pangangailangan. At ako'y naghahanda ng bago para sa iyo. Ang mga araw ng kakulangan ay nagtatapos na. Ang mga araw ng patuloy na pakikipaglaban ay malapit ng matapos. Ako'y magbubukas ng pintuan na walang sinuman ang makakasara. Ako'y gumagawa ng daan sa ilang ng iyong buhay. Magkakaroon ng pagpapanumbalik kung saan nagkaroon ng pagkawasak. Magkakaroon ng himala kung saan tila imposible. Magkakaroon ng kagalakan kung saan nagkaroon ng pagluha. Dahil ako ang Diyos na nagpapalit ng lambak tungo sa bukal ng buhay. May isang tao rito na makakatanggap ng mahalagang tawag ngayong araw. May isang tao rito na makakatanggap ng hindi inaasahang alok. May isang tao rito na makakakita ng himala sa larangan ng kalusugan. May isang tao rito na makakakita ng pagkakasundo sa pamilya. At ngayon, pinagpapala ko kayong lahat. Pagpalain ka at ingatan ka ng Panginoon. Ipaningning ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Naway maging araw ito ng mga tagumpay. Naway maging araw ito ng kagalakan. Naway maging araw ito kung saan magpapatotoo ka sa kabutihan ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang iyong araw, minamahal na pamilya. Isang pribilehiyo ang makasama kayo sa panalangin ngayong umaga. Inaanyayahan ko kayong bumalik bukas ng alas 6 ng umaga para sa isa pang araw ng pagpapala at panalangin. Kung hinipo ng panalangin ito ang iyong puso, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan, mag-iwan ng like upang higit pang makapagpala ng mga buhay. At huwag kalimutang magkomento dito sa ibaba at sabihin kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Tandaan, ikaw ay minamahal, ikaw ay espesyal, ikaw ay anak ng Hari ng mga Hari. Humayo ka at maging pagpapala saan ka man naroroon. Isang yakap mula sa kapatid mong nagmamahal sa iyo kay Kristo Jesus hanggang bukas kung kalooban ng Diyos.